Mainit ang sikat ng araw sa palengke ng San Rafael. Siksika ng mga tao, amoy isda, prutas at pawis ang bawat sulok. Sa gitna ng kaguluhan, may isang babaeng mataba, nakasando lang at faded na maong shorts. Nakapusod ang buhok, may puting towel sa batok, bit-bit ang plastic na may lamang kamatis. Ate Lorna, baka kulang na naman ang sukling mo ah. Pagak na natawa si Ate Lorna. Hay nako, pagdating sa'yo hindi nagkukulang ang sukli ko. Napatawa si Claire sa sagot ni Ate Lorna. May ilang nagkatinginan at nakitawa na rin. Pero sa gilid ng mata ni Claire, nakita niya ang grupo ng mga estudyanteng dumaan. Malilinis ang uniform na may hawak ng mga libro at kitang-kita ang varsity jacket ng isa sa mga lalaki. Pula at puti, may bordang Sandoval sa likod. Biglang nanambot ang tuhod ni Claire. Pare, yun na naman si Claire. Sigaw ng isa sa mga lalaki. Ate Claire, papicture naman idol kita eh. Mag-diet ka na, taba mo na sobra. Di ka nakasya ng tricycle. Tumawa ang grupo. Isang lalaki lang hindi tumawa. Pero halatang pilit ang ekspresyon. Si Ryle Sandoval. Tumigil si Ryle at lumapit ng bahagya. Tumitig kay Claire at walang babala na nagbitaw ng mga salitang humiwa sa puso niya. Ambisyosa ka pa rin pala, Claire? May maniniwala bang magiging successful ang tulad mo? Tanggapin mo na. Walang may gusto sa tulad mo. Napako si Claire sa kanatatayuan niya. Ramdam niyang pagpintig ng tenga niya dahil sa hiya. Sanay na siya sa panlalait ni Ryle. Pero ngumiti siya. Wala namang masama mangarap, Ryle. Kahit hindi ako kasing payat niyo, alam ko may halaga ako. Halaga? Saad ng isang babae na katabi ni Ryle. Pinatigil naman ito ng lalaki. Halaga, baka kilo. Bumalik ang tawanan. May isa pang nag-comment. Grabe, triple joke yun. Bumalik ang grupo sa tawanan. Habang si Claire, tahimik na pumikit. Hinigpitan niya ang hawak sa plastik ng kamatis. Pinilit ngumiti kahit nangingilid ang luha. Bakit di ka lumaban? Tanong ng kasamang tindera. Hindi po ako lumalaban. Sa taong takot naman talaga. Mahinang sagot niya. At sa araw na yon, habang sinasara niya ang maliit na stall, nagsimula na siyang magbenta online, ukay-ukay, pre-loved, homemade skincare, kung ano man ang mabenta. Kahit pagod, kahit puyat, para sa isang araw na siya naman ang titingalain at hindi pagtatawanan. 7 taon ang lumipas mula nang pinagtawanan siya ng buong mundo. 7 taon mula nang sabihin ni Ryle Sandoval na wala raw may gusto sa katulad niya. At ngayon? Ma'am Claire, nandito na po ang mga delegates mula sa RS Designs. Pinaakyat na po sila sa conference room. Sabi ng sekretarya habang nakasunod sa kanya na mabilis ang lakad. Nakatayo sa tapat ng floor-to-ceiling window si Claire Mendiola. Naka-all-white suit siya, may pearl earrings at ang kanyang buhok ay maayos na naka-pulled back sa low bun. Ang kanyang katawan, curvy, empowered, unapologetic. Wala na ang dating insekuridad. Sa bawat takbang niya ramdamang confidence. Siya ngayon ang CEO ng KLM Skin Empire, isa sa mga pinakakilalang local brands sa bansa. Hindi na siya yung tinatawanan sa palengke. Siya na ang ini-interview sa magazine. Naglakad siya patungo sa conference room. Tahimik, kalmado. Pero sa loob niya may bahagyang kaba. Hindi dahil kinakabahan siyang makita si Ryle, kundi dahil excited siyang makita ang reaksyon nito. Pagbukas ng pinto, tumambad sa kanya ang 3 kalalakihan. Pormal ang ayos, may dalang portfolio, ngunit isa lang ang agad niyang nakilala, si Ryle Sandoval. Mas mature na ngayon ang itsura nito, mas defined ang panga,
Mas malalim ang mata. Naka-dark blue suit at may bit-bit na brown leather folder. Ngunit kahit gaano ito kapropesyonal, hindi pa rin nabubura sa isipan ni Claire ang imaheng tumatawa ito sa kanya noon. Pero ngayon, hindi siya nakilala. Good morning. Bati ng isa sa mga kasama nito. I'm Engineer Lopez, and this is Architect Sandoval, our managing partner. We're very honored to be here. Good morning. Sagot ni Claire, diretso ang tindig. I am Claire Mendiola, CEO of KLM Skincare. Nagkatingin ang dalawang kasama ni Ryle. Wait, ikaw pa lang? Ma'am Claire? Manghang tanong ng isa. Ryle, who had been silent for a while, finally spoke. Oh, sorry. Akala ko po kayo yung... Napakamot siya sa bato. Hindi ko po in-expect. Ibig ko sabihin, you look different in person. Napangiti si Claire at tumawa kalaunan. Isang malamig na tawa. Hindi dahil sa saya. Ganun ba? Well, 7 years can really change a person, don't you think? Tumigil ang lahat sa sandaling yun. Napatingin si Ryle sa kanya. Nagtama ang kanilang mga mata. At doon niya lang napagtanto, kilalang-kilala niya ang boses na yon. Claire? Ngumiti siya. Nice to see you again, Ryle. Hindi agad nakasagot si Ryle. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang katawan nito. Ang mga alaala, ang palengke, ang tawanan, ang sakit lahat biglang bumalik at ang kanilang nakaraan. Ikaw yung... Yes, ako yung dating matabang tinawanan niyo sa palengke. Yung sabi mo walang may gusto at ambisyosa. Hindi makatingin ng diretso si Ryle, kaya napayuko siya saglit. Ma'am, sorry kung may nasabi ako. 7 years ago, Ryle. Don't worry. Hindi ko naman ininda. Kasi yung mga salitang yon, ginawa ko silang inspirasyon para makarating ako rito. Tahimik ang buong conference room. Si Ryle ay halatang hindi makapaniwala. Samantalang si Claire, kalmado, parang walang nangyari. Let's get down to business. You're proposing a design for our expansion project, correct? Tumango ang team ni Ryle. Habang nagpe-present si Ryle, tahimik lang si Claire. Hindi dahil hindi siya interesado, kundi dahil pinagmamasdan niya ito. Magaling si Ryle, professional, maayos magsalita, pero sa likod ng self-assured na ekspresyon nito, bakas ang kaba. Hindi niya alam kung dahil ba ito sa kanya o dahil desperado talaga ang kumpanya nitong makakuha ng investor. Matapos ang presentation, pinatigil ni Claire ang projector. Well presented, sabi niya. Pinisil-pisil ang ballpen sa daliri. But I'm not convinced yet. Nagulat si Ryle. Ma'am, I need to know if the people I'm working with deserve a second chance in business and in character. Napatingin sa kanya ang mga kasamahan ni Ryle. Ma'am, if this is about the past, no, this is about the trust. Kasi ang kumpanyang to, hindi lang tungkol sa produkto. It's about people, integrity, at kung may bahid ng panlalait, discrimination, or lack of empathy sa kahit sinong partner, then I don't see the point of investing. Tahimik ang lahat. Give me time to think. We'll get back to you in a week. Tumango si Ryle. I understand. Thank you sa chance. Paglabas nila ng conference room, naiwan si Claire na nakatingin sa kontratang hindi pa niya pinipirmahan. Kinagabihan sa loob ng isang eleganteng condo unit sa BGC, punong-puno ng katahimikan. Sa gitna ng silid sa harap ng full-length mirror, nakatayo si Claire. Nakalugay ang kanyang buhok, basa pa mula sa shower. Suot niya ang mamahaling silk robe, kulay pearl white na kumikislap sa ilaw. Napangiti siya. Kung alam mo lang, batang Claire, nakayanan mo pala to at higit pa. Mahinang bulong niya sa sarili. Pero habang nakatitig sa sariling refleksyon, may kung anong kirot ang kumislot sa dibdib niya.
Hindi niya inaasahang gano'n na magiging reaksyon niya kanina. Akala niya, kaya niya nang itapon ang lahat ng sakit. Pero ngayong muli na naman siyang hinarap ng isang anino ng nakaraan. Napagtanto niyang may sugat na hindi pa palaganap na naghihilom. Biglang may nag-doorbell kaya napatingin siya sa pinto. Ayan na naman tong loka. Bulong niya bago binuksan ito. Bumungad si Attorney Becca Ramos, ang legal counsel niya at matalik na kaibigan. Suot nito ang oversized hoodie at may bitbit na 2 bote ng wine. Hoy gaga! Bungad ni Becca habang pumapasok. Narinig ko ang balita ha? Ikaw daw yung CEO na sinorpresa, si Mr. Varsity Architect? Iritang napairap si Claire habang sinasara ang pinto. Kailangan ba talagang may balita agad? Of course! Trending to sa group chat ng babaeng marurupok anonymous. Napailing si Claire at pumunta sa kusina para kunin ang wine glass. Grabe ka! Ex ko yun, hindi ex mo. Pero dating dahilan niya ng pag-iyak mo. May karapatan ako magtanong. Hinubad ni Becca ang hoodie at umupo sa sofa. Sige na, spill. Paano kayo nagkita ulit? Nagbuhos si Claire ng alak sa wine glass. Umupo sa kabilang sofa at napupuntong hininga ulit. Business proposal meeting. Naghanap ng investor yung firm niya. Hindi niya ako agad nakilala. Classic! Sabay lagok ng wine si Becca. At nung nalaman niya, nagulat siya. As in, parang may nakita siyang multo. Hindi ko alam kung nahihiya siya o naaawa siya sa sarili niya. Pero halata sa mata niya yung gulat. Yung tipo ng gulat na may halong pagsisisi. Tumango si Becca. At ikaw? Anong naramdaman mo? Empowered. Sagot ni Claire agad. Pero hindi ko ikakaila, may parte sa akin na curious. Curious kung nasaktan ba siya kahit papano. Hindi lang sa karir, kundi sa buhay din. Gusto ko malaman kung pinagsisihan ba niya lahat ng sinabi niya sa akin nun. Girl! Ani Becca sabay taas ng kilay. Aminin mo na. Gusto mong malaman kung may nararamdaman siya sa'yo. Hindi. Mabilis na tanggi ni Claire, pero nagbaba ng tingin. Gusto ko lang siguraduhin na ako may hawak ng kontrol. Kasi noon, siya may hawak sa lahat. Sa kung paano ko tinitignan ang sarili ko. Power, closure, control, lahat na nang si gusto mo. Charot! Sabay tawa ni Claire. Pero kahit may halakhak, ramdam ni Becca ang bigat sa tinig ng kaibigan. Hindi yung simpleng pagkikita lang. Hindi mo na siya tatanggapin, di ba? Tanong ni Becca, seryoso na ngayon. I don't know yet. May parte sa akin na gusto ko siyang tanggapin. Gusto ko ipamukha sa kanya na hindi lahat ng pinto ang sinarhan mo nun, mananatiling bukas sa'yo ngayon. Pero, may isang parte sa akin na gusto ko siyang tanungin. Hindi bilang boss. Hindi bilang CEO. Bilang dating matabang babae na iniwan niyang luhaan sa ilalim ng puno ng akasya. Gusto ko malaman kung minahal niya ba talaga ako noon. Kung naalala niya ba ako kahit minsan. Gaga ka? That's not power. That's longing. Tahimik si Claire. Tumingin sa kisame. Parang may inaalala. Alam ko. Pero hindi mo rin may aalis. Kahit gaano kataas ang narating mo, may bagay pa rin na babalik at babalik sa'yo. Minsan sa puso, hindi sa isip. Tumabi sa kanya si Becca at niyakap siya. Okay lang yan, tao ka, di ka bato. Pero tandaan mo, Claire, hindi mo kailangang magsara ng pinto para lang mapatunayan kung gaano ka nakalayo. Minsan, mas malakas pa rin yung kaya magbukas ulit, kahit may sugat. Hindi para sila ipapasukin, kundi para ikaw mismo ang magsara sa sarili mong paraan. Nagtagal ang katahimikan. Tanging tunog ng humihigop ng wine at malamig na hangin ng gabi ang maririnig. Closure, no? Bulong ni Claire. Right? Closure.
Sagot ni Becca. Pero hindi ibig sabihin may second chance. Exactly. Napatingin si Claire sa refleksyon nila sa glass wall ng kondo. Bumalik siya sa salamin. Tinitigan ang sarili and this time mas matagal. Hindi na siya ang batang Claire. Siya na ang babaeng hindi na muling paluluhain ni numan. Samantala, sa isang maliit na bahay, nakaupo si Ryle sa sahig, nakasandal sa lumang sofa, habang pinagmamasa ng isang kupas na larawan ng pamilya. Isang larawan ng masayang pamilya. Nakatayo ang ama niyang si Mang Rolando. Dati kilalang arkitekto, ngayon ay halos hindi na makalakad dahil sa iniindang sakit sa likod. Nasa tabi nito ang kanyang inang si Luz na iniwan sila nang malugi ang munting negosyong pinundar. At siya, ang batang lalaki sa gitna. Nakauniforme pa ng elementarya, ngiti-ngiti sa harap ng kamera. Walang kamalay-malay sa kung anong sakuna ang darating sa pamilya nila. Tahimik si Ryle. Walang imik. Di ko alam na siya na pala yun. Mahinang bulong ni Ryle. Ang layo na narating niya. Nasa kabilang bahagi ng silid si Jed. Ang matalik niyang kaibigan mula pa sa koleyo. Nakaupo ito sa mesa may hawak na beer. Si Claire? Tanong ni Jed sabay lagok. Yung dating promodizer sa palengke? Yung tinatawanan ng buong barkada nun? Dahil sa laki ng braso? Tumingin lang si Ryle sa kanya. Walang emosyon sa muka. Sorry ah. Siya na nga pala yung CEO ng Elara Skin ngayon, no? Hindi sumagot si Ryle. Pinagmasdan niya lang muli ang larawan bago ito dahan-dahang binaba. Ang galing niya, bro. Hindi ko nga siya nakilala agad eh. Ang confident, composed. Ibang-iba na talaga. Sambit niya halos hindi makapaniwala. Nung sinabi niyang siya si Claire Mendiola, parang may sumampal sa akin. Bakit? Nasaktan ka ba? Tanong ni Jed seryoso na ngayon. Hindi naman. Nabigla lang talaga ako at nahiya ako. Kasi habang siya umaangat, ako naman pilit umaahon muli. Tahimik si Jed. Tinignan ang kaibigan niya. Napansin ang bakas ng pagod sa mga mata nito. Hindi lang pisikal, kundi emosyonal. Nakakahiya nga naman, no? Ako yung tao nagsabi sa kanya na wala magkakagusto sa katulad niya. Tapos heto siya ngayon, bilyonarya. Pinipilahan ng investors. Samantalang ako wala. Karma siguro. Totoo namang mayabang ka dati. Tukso ni Jed. Pero seryoso bro, gusto mo ba siyang balikan? Tahimik si Ryle at tumitig sa kisame. Di ko alam kung gusto ko siyang balikan. Pero gusto ko lang maitama ang mali ko. Hindi dahil gusto kong balikan na nakaraan. Gusto ko lang humingi ng tawad at bumawi. Closure. Tanong ni Jed. Siguro, hindi na ako bagay sa kanya eh. Lumapit si Jed, dala ang bote ng beer at naupo sa tabi ni Ryle sa sahig. Alam mo yung totoo? May mga babae talaga na parang bagyo. Tahimik sa simula. Pero kapag dumating na sa buhay mo, aayusin lahat ng kalat mo. Pero kapag pinaalis mo, sisirain ka ng guilt habang buhay. Pilit man pero napatawa si Ryle. Ganyan ba si Claire? Mas malala. Di lang bagyo bro. Halimaw na yung resilience nun. Biruin mo lahat ng panlalait kinain niya. Lahat ng sakit tiniis niya. Tapos ngayon siya na yung CEO ng kumpanyang pinagkakaguluhan. Siya na ang babaeng tinitingala ng libo-libo. Alam mo ba? Nung huli kami nagkita, wala siyang sinabing masama. Wala siyang pinakitang galit. Pero ramdam ko sa bawat titig niya na hindi na siya yung dating Claire. Sakit. Hindi masakit. Kundi nakakahiya. Nagtagal ang katahimikan. Naririnig lang nila ang tunog ng electric fan at mga sasakyang dumaraan sa labas. Naalala mo ba yung ginawa mo nun sa kanya? Tumango si Ryle kahit mabigat ang loob. Maliban sa palengke, college kami nun, may event. Sinabi ko sa harap ng barkada na wala magkakagusto sa kanya. Nagtawanan pa sila. Tapos iniwan ko siyang umiiyak sa gilid. Nandun ako bro. Tandang-tanda ako. Gusto ko ang sabunutan ka nun eh.
Kaso varsity ka. Gago talaga ako nun. Kapal na mukha ako dati. Dati akala ko cool ako. Akala ko okay lang magpatawa. Kahit may nasasaktan. Pero ngayon nahirap bumawi sa taong hindi mo binigyan ng respeto. Pareho silang naupo sa sahig. Habang umiinom ng beer. Plano mo ba siyang kausapin ulit? Kung bibigyan niya ako ng pagkakataon, paano kung hindi? Di tatanggapin ko. Kasi yun ang totoo. Hindi lahat ng pagkakamali ay kapalit na kapatawaran. Pero kung bibigyan niya ako ng kahit 1 minuto lang, gusto ko lang sabihin na, sorry. Hindi dahil CEO na siya. Hindi dahil kailangan ko ng investor, kundi dahil mali ako. Kung tanggapin ka niya, anong gagawin mo? Di ko alam. Di ko na siya pwedeng ituring na katulad ng dati. Hindi na siya yung babaeng tinatawanan sa palengke. Siya na yung babaeng ginagalang sa boardroom. Tahimik si Jed at tumingin sa kaibigan. Pero Ryle, kung papasukin mo ulit yung mundo niya, siguraduhin mong hindi ka na yung lalaking nangiiwan at ginawa siyang laruan. Hindi ko pa nga alam kung papapasukin niya pa ako . Kung ako si Claire, hindi ko lang basta papapasukin. Ipaparanas ko muna sa'yo kung gaano kasakit yung ginawa mo. Hindi para gantihan kundi para maintindihan mo. Gusto ko nga yun . Gusto ko yung maramdaman yung sakit na pinadama ko sa kanya nun. Kasi baka doon ko mas maintindihan kung gaano siya katatag. Tumayo si Ryle at tumingin sa salamin ng pader. Panahon na siguro para ayusin ko ang sarili ko, no? Gago. Matagal mo na dapat ginawa yan. Pero at least ngayon nagsisimula ka na. Hindi para sa kanya to, bro. Para sa sarili ko. Pero kung sakaling makita niya yun, sana makita niya rin na nagbago ako. Naging magkarelasyon si Claire at Ryle noon pero pustahan lamang. At pinahiya ni Ryle si Claire sa harapan ng lahat. Kaya naiintindihan ni Ryle ang galit ni Claire. 1 linggo ang lumipas sa isang simpleng karinderya sa tabi ng building sa Quezon Avenue. Masangsang ang amoy ng bagong pritong tilapia at ginisang ampalaya. Maingay, siksikan at puno ng mga empleyado at estudyanteng nagmamadaling kumain bago bumalik sa kani-kanilang trabaho. Pumasok si Claire Mendiola kasama si Becca. Naka-sunglasses pa si Claire at napakasimple lang. White linen top, light jeans at sneakers. Hindi aakalaing bilyonarya siya. Diyos ko naman, gusto ko lang ng kanin at paksiw. Reklamo ni Claire habang pumipila. Huwag kang maingay, baka makilala ka. Sabay bulong ni Becca. Nakataas ang kilay nito. Imagine, CEO, eating sa karinderya, viral yan. Ano ngayon? Tao lang din ako, no? Gutom to, hindi pride. Habang nakapila, lumingalinga pa si Claire. Puno ang karinderya. Walang bakanting mesa maliban sa isang sulok. Doon may nakaupong lalaki na tahimik na kumakain. Nakayuko, halatang pagod. Naka-blue polo, kupas na jeans at may malaking backpack sa tabi. Hindi niya agad nakilala. Pero nang bahagyang tumingala ito at ininom ang soft drinks, napatitig siya. Si Ryle. Napasinghap si Claire. Hoy, siya yun. Sabay tapik niya kay Becca. Sino? Si Ryle. Bulong pa niya. Hindi mapigilan ni Claire ang mapait ng ngiti. Habang hawak ang tray ng pagkain, lumapit siya sa mesa ni Ryle, walang emosyon na mukha niya. Nagangat ang tingin si Ryle sa kanya. At first, hindi ito makapaniwala. Claire? Nginitian siya ni Claire. Hindi yung dating maamong ngiti. Oo, ako nga. Surprised? Sagot niya, diretso ang titig. Tumayo si Ryle, parang nagmamadaling ayusin ang sarili. Halata sa kilos nito ang hiya. Hindi ko akalain may kita ka dito. Hindi ka na talaga nagbabago, no? Ganda mo pa rin. Napailing si Claire sabay tawa ng mahina. Talaga lang ha? Ganda pa rin? O baka gusto mo lang natanggapin kita? At baka gusto mo ring sabihin, hindi mo ako pinagtawanan noon. Claire, matagal na yun. Mahinang sambit ni Ryle. Matagal na nga. Matagal mo na rin akong hindi kilala. Pero alam mo bang hindi ko nakalimutan yung sinabi mong hindi bagay sa iyong mangarap na hanggang palengke ka lang. Tahimik si Ryle dahil ginaya pa nito ang boses niya.
Tumingin siya sa tray ng pagkain, hindi makatingin sa babae. Sa tingin mo ba, ako pa rin yung babaeng binaliwala mo nun? Hindi ko naman binabaliwala. Talaga? Kasino mga panoong pinagtatawanan mo ko habang kumakain ng kanin na may toyo? Ikaw to nagmamagaling sa harap ng klase. Akala mo, wala ka ng katapat. Ngayon tignan mo, pareho tayong nasa karinderya. Pero magkaibang dahilan kung bakit. Claire, hindi mo alam kung ano pinagdadaanan ko ngayon. Mahina at pigil na sagot ni Ryle. Hindi mo alam kung ba't ako nandito. E di sabihin mo, baka sakaling makumbinsi mo ako na hindi ka pa rin mayabang. Matalim ang naging tono ni Claire. Napatigil din si Becca at hinawakan ang braso ng kaibigan. Claire, tama na yan. Pero patuloy lang si Claire. Hindi mo lang ako kilala ngayon, Ryle. CEO ako, may kumpanya ako. May mga taong pinapakain, pinapasweldo, inaasahan. Pero kahit anong taas ang narating ko, tandang-tanda ko pa rin ang bawat salita mong dumurog sa loob ko. Hinding-hindi kita tatanggapin. Tumingin si Ryle diretso sa kanya. Sorry. Ani Ryle, nang derechahan. Walang paligoy-ligoy. Sorry sa lahat. Oo, mayabang ako nun. Oo, sinaktan kita at oo, hindi ko inaasahang ikaw pa yung lalampaso sa akin balang araw. Pero wala ako ibang dahilan kundi kabobohan at insecurity. Nagulat si Claire. Kung may time machine, babalik ako sa araw na pinagsabihan kita ng ganyan. At pipiliin ko manahimik na lang. Pero wala andito na tayo. At kung papipiliin mo kung tatanggapin mo ba ang sorry ko o hindi, okay lang kahit hindi. Tahimik si Becca. Tahimik si Claire. Sa unang pagkakataon parang hindi niya alam ang isasagot. Alam mo ba kung ba't ako nandito? Di lang dahil gutom ako. May tinanggihan akong dinner meeting kanina para lang makakain ng comfort food kasi pagod na ako. Pagod na ako sa sarili ko, sa dami ng maling desisyon ko, sa dami ng taong sinaktan ko. Dahan-dahang naupo si Ryle muli. Pinagpatuloy ang pagkain ng kanin, pero bakas sa mukha ang lungkot. Ang totoo, hindi ko na alam kung saan ako babawi. Matagal bago nakapagsalita si Claire. Pinagmasdan niya ito, hindi bilang kaaway, kundi bilang dating kaklase. Lumapit si Becca at bumulong sa kanya. Pwede mo siyang talikuran. Pwede mo rin siyang pakinggan, your choice. Bumuntong hininga si Claire. Umupo sa mesa sa tapat ni Ryle at inilagay ang tray sa harap nito. Alam mo kung ba't ako nandito? Tumingin si Ryle sa kanya at tumango. Kasi na-miss ko ang sinigang sa karinderyang ito. Yung tipong kanin lang at sabaw, solve ka na. Kasi kahit gaano ko kayaman ngayon, may parte pa rin sa akin na galing dito. At yung parting yun hindi ko ikakahiya. Hindi mo dapat ikahiya. Pero sana, matutunan mo ring yakapin yung pinanggalingan mo. Kasi kung di mo tatanggapin yung dati mong pagkatao, hindi ka makakaalis sa guilt na meron ka ngayon. Ngumiti si Claire. Hindi mapait, hindi mapanakit, isang ngiting may kapayapaan. Ang laki ng pagbabago sa'yo. Ani Ryle, dahil pinili ko magbago. Ikaw, kailan mo pipiliin yun? Tahimik si Ryle, pero ramdam sa mata nito ang pagbukas, ang simula. Pagkatapos umalis na sila, hindi na nakakain. Tahimik sa loob ng SUV, nakaandar ang aircon, malamig. Pero tila mas malamig ang katahimikang bumalot sa pagitan ni Claire at Becca. Nakasandal si Claire sa passenger seat. Hindi na nakatiis si Becca. Okay ka lang? Walang sagot si Claire. Nanatiling nakatingin sa bintana. Parang nakatitig sa kung saan. Uy, huwag mo sabihing naawa ka. Mabagal ang buntong hininga ni Claire. Di ko alam, Bex. Kanina, akala ko ang sarap ng pakiramdam. Akala ko finally makakabawi na ako. Nakabawi ka naman ah. Oo, nakabawi nga. Pero bakit parang ako yung mas masama ngayon? Napalingon si Becca. Tinignan niya ang kaibigan mula ulo hanggang paa. Nasa harap niya ang isang babaeng matapang, matagumpay at matuwid. Pero sa sandaling yun parang bumalik si Claire. Yung dating promodizer na mabilis maapektuhan. Yung dating pinagtatawanan. Yung dating nasasaktan.
Kasi may puso ka pa rin, Claire. At yan ang hindi mo dapat ikahiya. Napayuko si Claire. Pinisil ang bridge ng ilong niya. Kanina, habang nagsasalita siya, habang humihingi siya ng sorry, may parte sa akin na gustong sabihin na, too late, wala nang lugar sa buhay ko para sa'yo. Pero may munting boses na parang naaawa sa kanya. Na-guilty ka? Oo, kasi hindi ko inaasahan na ganyan siya ngayon. Hindi siya yung Rel na kilala natin noon. Hindi siya yung lalaking laging tumatawa, astig, mayabang. Kanina para siyang basang sisiw sa harap ko. At ako yung parang bully. Hoy, di ka bully no? Ginawa mo lang yung dapat, closure yun. Pero ba't ganito yung pakaramdam ko? Tanong ni Claire, nakatitig pa rin sa bintana. Ang daming taon kong pinangarap yung moment na yun. Yung makita siyang bagsak. Yung makita niya nagtagumpay ako pero bakit parang hindi sapat? Nagkibit balikat si Becca. Kasi hindi ka na yung babae na naghihintay ng ganti. CEO ka na, Claire. Mayaman. May sariling pangalan. Hindi mo na kailangan patunayan yun sa kanya. Pero baka nga kailangan ko pa rin yung closure. Yung totoo, hindi yung may pride. Gusto ko maintindihan kung ba't siya gano'n noon. Kung ba't siya masakit magsalita. Hindi para ibalik yung nakaraan, kundi para tuluyang bitawan. Kung gusto mo ng closure, edi makapagkita ka ulit sa kanya. Pero this time, hindi bilang CEO, kundi bilang isang taong gustong maunawaan yung nangyari sa nakaraan. Tahimik si Claire, saka siyang umiti ng konti. Alam mo, Bex, minsan naisip ko, yung taong pinaka-nasaktan natin, minsan, sila rin yung pinaka-nakakatulong sa paghilom natin. Alam mo, naisip ko rin, yung taong nakasakit sa atin, minsan hindi nila alam kung paano maghilom ng mag-isa. Sa tingin mo, kailangan niya ng tulong? Tingin ko. Hindi niya yung sasabihin, pero oo. And the irony is, ikaw ang pwedeng tumulong. Ikaw yung dati niyang binasag pero ngayon hawak mo yung piraso. Napatigil si Claire at napaisip. Paano kung kapag tinulungan ko siya bumalik lang din yung sakit? Di bitiwan mo, pero at least hindi ka na mabubuhay sa what ifs mo. Hindi ka nakakainin ng guilt. Hindi ka na magtatanong ng sapat na ba yung ginawa ko? Tinignan ni Claire ang sarili sa maliit na salamin ng kotse. Tama, hindi na siya ang dating Claire. Pero sa likod ng mamahaling makeup at corporate image, may bahagi pa rin sa kanya na naghahanap ng tunay na pagsasara ng nakaraan. Okay, one last conversation. After that, tapos na. Promise? Tanong ni Becca. Promise. No strings, no hopes, just truth. Nagpatuloy ang biyahe. 3 araw ang lumipas. Nagpasya si Ryle na makapagkita kay Claire na pinaunlakan naman ng dalaga. Huminto si Ryle sa likod niya. Hawak ang maliit na box na may pendant sa loob. Hindi ito singsing. Hindi rin ito mamahaling regalo. Pero mahalaga ito dahil galing sa puso. Hindi ko alam kung pwede pa. Mahinang bungad ni Ryle. Halos parang bulong. Napatingin si Claire sa kanya. Kita sa kanya mukha ang kaba at pagdududa. Pero susubukan ko pa rin. Walang imik si Claire kaya nagpatuloy si Ryle. This is not a marriage proposal. Hindi rin to pangako na magiging madali. Pero isa itong proposal na babalikan kahit konti kung ano man ang iniwan nating dalawa. Wala ng drama. Wala nang hiling na patawarin mo ako. Gusto ko lang malaman kung may natitira pa. Napalunok si Claire. Tinitigan niya ang pendant. Maliit lang ito, simple, ngunit may nakaukit na salita. For the girl who never gave up. Sa likod ng mga salitang yun, bumalik sa kanya ang lahat. Kung kailan ako okay sa bumalik. Ganun ba yun? Malamig na sagot ni Claire. Ngunit may halong panginginig ang tinig. Alam ko. At hindi ko hiniling na ibalik mo lahat. Gusto ko lang subukan bumawi. Napatingin si Claire sa kanya. Hindi na nga ito ang Ryle na mataas ang tingin sa sarili. Ang Ryle ngayon, mapagpakumbaba. May lungkot sa mata pero may tapang na harapin ang pagkukulang niya noon. Sa gitna ng tensyon, biglang may pumasok sa eksena. Hoy, ano meron dito?
Akala ko gabi ng wine and healing lang to ha. Si Becca, suot ang fitted na blazer, bitbit ang milk tea, at may kilig sa tinig habang palapit sa kanila. Hindi pa ako umuwi dahil naramdaman ko may mangyayaring drama dito at hindi nga ako nagkamali. Dagdag niya habang umupo sa bench malapit sa kanila. Becca, please. Ani Claire, medyo naiinis. Ngunit hindi maitago ang pamumula sa muka. Ano Ryle, nag-propose ka na ba? Anong sabi niya? Tanong ni Becca parang reporter sa isang telenovela. Di pa siya sumasagot. Pinaning kita ni Becca ng mata si Ryle. Claire, wag mo ako sisihin ha. Pero baka kasi mahal mo pa. Napalingon si Claire sa kaibigan, napaira pero hindi agad makasagot. It's not easy as you think. Pero hindi mo rin sinabing hindi mo na siya mahal. Ayoko ng ganitong usapan. Aniya? Sabay balik ng tingin kay Ryle. Give me time, hindi ako sigurado. I've built too much just to let myself fall again. Ayoko nun. Tumango si Ryle. I understand. Hindi ako aalis. I'll wait for you. Pero kahit hindi na ako ang piliin mo, salamat pa rin. Kasi hinayaan mo ako humarap ulit sa'yo. Dahan-dahang tumalikod si Ryle, ibinaba ang kahon sa mesa malapit sa kanya. Sa tuluyang umalis. Habang naglalakad palayo si Ryle, hindi maiwasan ni Claire na lingunin ito. May kung anong kurot sa dibdib niya. Hindi niya maintindihan kung awa ba yon o nostalgia. O pagmamahal na hindi niya inakalang meron pa. Lumapit si Becca sa kanya. Tahimik sabay patong ng kamay sa balikat niya. Alam mong di kita pipilitin. Pero kung may natira pa, kahit konti, edi tanungin mo yung sarili mo kung worth it pa bang buuin ulit. Kasi minsan, hindi sa bago tayo sasaya. Minsan sa binuo nating sarili, habang iniwan tayo, doon tayo laging nagiging handa para magmahal ulit. Kinabukasan, habang naglalakad si Claire palabas ng building para kumuha ng kape sa katabing cafe, napansin niyang may isang matandang lalaki na nakaupo sa bench malapit sa entrance. Namumuti na ang buhok nito at tila pagod na pagod. May hawak itong bote ng tubig at mukhang hinihingal. Napahinto si Claire. Pamilyar ang mukha ng matanda. Nanatili siyang nakatitig dito habang nag-aalangan kung lalapitan ba niya o hindi. Hanggang sa mapansin niya ang isang piraso ng papel na nalaglag mula sa kamay ng lalaki. Lumapit siya. Sir, nahulog po ito. Mahinahong wika niya sabay abot ng papel. Napatingala ang matanda. Mabagal, tila hirap kumilos. Ay iha. Salamat ha. Ako'y medyo makakalimutin na rin talaga. Napangiti ito sa kanya at doon niya napagtanto ito ang ama ni Ryle. Kinabahan si Claire. Hindi siya agad nagsalita. Tinanggap niya ang ngiti ng matanda at naupo sa tabi nito. Mukhang pagod ho kayo. Gusto niyo po ng tubig? Alok niya. Inabot ang extra bottled water na dala niya galing opisina. Naku iha, ang bait mo naman. Salamat ha. Hindi na sanay ang katawan ko sa biyahe. Ay sumakay pa ako ng 3 jeep para na makarating dito. Talaga ho? Bakit ho kayo nandito? Kasi yung anak ko, si Ryle, may lakad daw siya. Interview ba sa kumpanya? Hindi ko alam kung matutuloy. Gusto ko lang sanang makita kung maayos siya. Hindi ko naman madalas nakakasama. Hindi rin kami masyado nagkakausap ngayon. Natahimik si Claire. Ramdam niya ang lungkot sa tinig ng matanda. Matagal ko na rin gustong sabihin sa kanya na proud ako sa kanya kahit anong mangyari. Kasi kahit papaano ay pinipilit niyang bumangon. Hindi naman lahat ng tao ay may lakas ng loob na harapin ang pagkakamali nila, hindi ba? Napabuntong hininga si Claire. Tinitigan niya ang matanda. Kulubot na ang balat, halatang pinagsakluban ng panahon. Ngunit mababanaag pa rin ang kabaitan sa mga mata nito. Ganon niyo siya kamahal? Hindi niya napigilang maitanong. Ngumiti ang matanda. Ngunit sa likod ng ngiting yun ay may lungkot. Sobra.
Hindi man ako naging perpektong ama, ay gusto ko sana makitang bumangon ulit ang anak ko. Kahit hindi na para sa akin. Gusto ko lang malaman niya na may naniniwala pa rin sa kanya. Napatungo si Claire. Kumirot ang dibdib niya. Gusto ko lang siyang suportahan, kahit sa maliit na paraan. Alam mo, Iha, may mga pagkakamali siyang pinagsisisihan, pero ang mahalaga, sinubukan niyang itama. Tumango si Claire, bahagyang nangilid ang luha. Hindi pa rin siya nagpakilala. Hindi niya kayang sirain ang tahimik na sandaling yon. Ayaw niyang bigyan ng bigat ang matanda. Lalo't malinaw ang intensyon nito. Pumunta hindi para manghimasa kundi para umalalay. Makalipas ang ilang minuto tumayo ang matanda. Salamat ha at pinaupo mo ako rito sandali. Napakabait mong bata. Nito habang tinatapik ang balikat ni Claire. Wala po yun. Sana po makuha siya sa kumpanya. Ngumiti ulit ang matanda. Kahit hindi, basta alam ko lumalaban siya, ayos na sa akin. Hindi naman ako nakarating sa lahat ng tagumpay niya. Basta andito lang ako nagmamasid at umaasa at nagdadasal para sa kanya. Sa loob ng ilang taon, inisip niyang ganun pa rin si Ryle. Pero nagkamali siya. Dahil totoo ngang marami na itong pinagdaanan. Sa loob ng opisina, makalipas ang ilang oras, nakaharap si Claire sa glass window ng opisina niya. Ilang ulit niyang tinignan ang resume ni Ryle sa kanyang desk. Huminga siya ng malalim. Tapos ay pinindot ang intercom. Joy, pakitawag si Attorney Becca, may gusto akong sabihin. Pagdating ni Becca, hindi pa man siya nakaupo ay nagsalita na si Claire. Tatanggapin ko siya. Sino? Taas kilay na tanong ni Becca. Si Ryle. Ha? Sure ka? Nanlalaki ang matang tanong ng kaibigan niya. Hindi ko pa alam kung anong pwede mangyari sa amin personally, pero professionally, alam ko may talento siya. At higit pa ron, siguro ito na yung closure na kailangan namin pareho. Closure ba talaga o second chance? Pang-aasar na tanong ni Becca habang nakangisi. Umirap si Claire. This is just fairness. Ngunit kahit anong tanggi niya, hindi maitago ni Claire ang kakaibang tibok ng puso niya. Kinabukasan maaga pa lang nasa opisina na si Claire. Suot niya ang paboritong emerald green na pantsuit. Powerful, elegant and fierce ang dating. Tila ba sinadyang ipakita sa kahit sinong makakita sa kanya na siya ang boss. At hindi basta-basta ang pinanggalingan niya. Habang hawak ang tasa ng kape, sinulyapan niya ang relo. Anytime now. Mahinang sabi niya sa sarili, saka humigop ng kape. Hindi niya alam kung bakit may kaba pa rin sa kanyang dibdib. Nagbukas ang pinto. Dumungaw si Joy, ang kanyang sekretarya. Ma'am, andito na po si Mr. Sandoval. Papadiretsuhin na po ba siya sa team room o gusto niyong sabihin mo pumasok siya dito? Putol niya kay Joy. Copy, ma'am. Huminga ng malalim si Claire. Saka inayos ang kanyang postura. Ilang segundo pa lang ang lumilipas, pero ang tibok ng puso niya ay kumakabog ng malakas. Pagkapasok ni Ryle, napahinto ito sa tapat ng pinto, napatitig sa kanya ng matagal. Suot ni Ryle ang simpleng long sleeves at slacks. May dalang brown leather envelope. Pero baka sa mukha ni Ryle ang kaba. Good morning, Ma'am Claire. Upo ka, Mr. Sandoval. Sagot ni Claire, malamig ang boses pero normal. At may pagkapormal, lalo na't kaharap niya ang lalaki. Umupo si Ryle sa harap ng desk niya, sa maingat na paraan. Bilang bagong empleyado, gusto kong maging malinaw sa iyo ang ilang bagay. Panimula ni Claire habang nakatitig sa dokumentong hawak. Si Ryle naman seryosong nakikinig. Una, hindi kita tinanggap. Dahil sa past natin. Tinanggap kita dahil sa skill mo. Pero kung ang kahit anong personal issue ay makakaapekto sa trabaho mo, ako mismo magpapalabas sa'yo dito. Malinaw po. Pangalawa, hindi ko kailanman kailangan marinig ang sorry mo. Ang kailangan ko lang, makita ang totoo kang tao at mahusay kang empleyado. Muling tumango si Ryle. Naintindihan ko po.
Nanahimik silang dalawa sa loob ng ilang segundo. Walang kumikibo hanggang sa biglang umiti si Claire. Tayo na sa team meeting. Makikilala mo ang marketing head at si Attorney Becca. Good luck. Paglabas nila ng opisina, diretsong tinapunan sila ng tingin ng mga staff. May pabulong-bulong, ang iba'y nagtataka kung ba't gano'n ang entrance ni Ryle kasama pa mismo ang CEO. Pagpasok nila sa conference room, naroon si Attorney Becca. Nakaupo habang nagte-text at nang makita si Ryle, napaangat ang kilay nito. Oh, ang lalaking muntik na matanggal sa LinkedIn. Nandito na! Welcome! Excited na sad ni Becca at pumalakpak pa. Pero may halatang sarkastiko ito sa pamamaraan. Becca, stop. Okay. Behave na ako. But for the record, I'm watching you, mister. Nakangiti lang si Ryle at tumango. Pinakilala na ni Claire ang ibang department heads. Kanya-kanyang tango at ngiti. May mga kunwaring nagbibigay galang, pero may ilan ding halatang nagdududa pa rin. Naging maayos ang simula ng orientation. Pero ang tensyon, nanatiling parang usok sa hangin. Pagkatapos ng meeting, habang naglalakad pa uwi sa office niya, sumabay si Becca kay Claire. Alam mo, di pa ako sanay na nakikita siyang may nameplate at ID. Hindi ba pwedeng sa warehouse muna siya? Professional tayo, di ba, Becca? Treat him the same way you treat other employees. Fine. Pero I swear, kapag may ginawa yan na hindi maganda, kahit boto ako sa kanya, ako mismo magtatapon dyan. Napatawa si Claire kahit pag gusto niyang maging seryoso. Sa loob-loob niya alam niyang hindi magiging madali. Ang katotohanan kasama na si Ryle sa mundo niya ngayon, hindi bilang multo ng kahapon, kundi bilang isang parte ng kinabukasan. Ngayon siya nang may hawak ng lahat. At sa laro na ito, siya ang magtatakda ng rules. Ilang buwan na ang lumipas simula nang muling magsama sa iisang kumpanya sina Claire at Ryle. Kung dating mailap, malamig at puno ng tensyon ng bawat pag-uusap, ngayon ay unti-unti na silang nagiging close. Ngunit si Claire minsan malamig pa rin ang pakikitungo. Isang gabi, halos 9:30 p.m. na. Pagkatapos ng board meeting, nagsiuwian na ang lahat maliban kay Claire at Ryle. Sa glass window ng penthouse office, tanaw nila ang ilaw ng Bonifacio Global City. Di ka pa uwi? Tanong ni Ryle nang dumaan sa pinto ng opisina ni Claire. Hindi siya sinagot agad ni Claire. Nakatingin ito sa screen ng laptop. Nakakunot ang noo. Last edit ng proposal. Investor pitch bukas. Sagot ni Claire matapos ang ilang segundo. Nagpa-deliver ako . Wala kang kain simula kanina. Saad nito pagkalapit sa lamesa at inilapag ang dalang paper bag. Di ko kailangan ng yaya. Ani Claire kahit ang totoo ay nagulat siya. Alam ko pero gutom ka na. Masama ang nagpapagutom. Binuksan ni Ryle ang paper bag, chicken teriyaki at sushi mula sa paboritong Japanese restaurant ni Claire. Ang dati nilang binibilhan noong sila pa noon. Naamoy pa lang niya ang toy at sesame oil, parang nawala ang stress niya sa katawan. Alam mo pa tong resto? Tinanong ko si Becca, hindi niya sinabi agad. Pero eventually sinabi niya rin. Di ka talaga titigil, no? No. Buo ang sagot ni Ryle, habang inaabot sa kanyang chopsticks. Hindi ako titigil, Claire, kahit taboy mo pa ako. Tahimik silang kumain. Wala nang usapan, pero pasulyap-sulyap sila sa isa't isa ng tahimik. Sa mga sumunod na mga araw, napapansin na ng mga empleyado ang madalas na magkasamang sina Claire at Ryle, kaya hindi maiwasan ang bulungan. Ma'am, si Sir Ryle po ba ang nagpaayos ng aircon sa private lounge niyo? Tanong ni Joy ang sekretarya. Napataas ang kilay ni Claire. Bakit siya? Kasi po, nakita ko siyang kausap yung maintenance, tapos nagpa-install ng aroma diffuser sa lounge. Sabi niya, yung paborito ni Ma'am Claire, lavender and peppermint. Tahimik si Claire at hindi lang doon natapos. Tuwing late siyang uuwi, lagi may nakahandang coffee sa desk niya kinabukasan. Tuwing may biglaang presentation, naroon si Ryle para tulungan siya sa design ng slides. At minsan kahit walang sinasabi, naroon ito.
Sa mga gabi na pagod si Claire at overtime sa opisina, nanatili si Ryle kahit tapos na ang shift niya. May dalang pagkain lagi para kay Claire. Hindi man sabihin ng diretsyo ni Ryle, ramdam ni Claire ang intensyon. Hindi ito para magpa-cute, hindi para ligawan siya ulit. Para lang bang gusto nitong itama lahat ng mali. Isang gabi sa loob ng elevator, sabay silang umuwi. Walang ibang tao. Tahimik. Sa gitna ng elevator music, nagsalita si Ryle. Pwede ba magtanong? Hindi agad sumagot si Claire pero sa huli tumango ito. Wala na ba talaga akong chance na mapatawad mo bilang tao? Matagal na kitang napatawad. Pero hindi ibig sabihin ibabalik ko ang dating tayo. Hindi ko hinihingi yung dati. Ang gusto ko lang makita mo magbago ako. Ganun ba? Ba't ngayon mo lang naisipang magbago? Tahimik si Ryle. Humugot ng malalim na hininga. Dahil matagal bago ko na-realize kung gaano kita nasaktan. At kung gaano ako kawalang kwenta noon para pagtawanan ka. Ang tulad mong isang tao na mas malaki pala ang pangarap kaysa sa akin. Claire, hayaan mo lang ako. Kahit ayaw mo sa ginagawa ko, hayaan mo lang akong bumawi kahit paano. At hayaan mo lang ako iparamdam ang pagmamahal ko. Ang pag-aalaga na hindi ko nagawa nung tayo pa dati. This time, totoo itong ginagawa ko. And I'm sorry sa pagiging gago ko nun. Walang naging sagot si Claire, pero itinatak niya sa isipan ang sinabi ni Ryle. Pagbukas ng elevator, nauna nang lumabas si Claire. Hindi siya lumingon pero sa loob-loob niya, may isang parte ng puso niyang hindi kayang itanggi na napansin niya ang pagbabago ng lalaki. At yun ang mas nakakagulo sa kanya ngayon. 3 araw ang lumipas at sa 3 araw na yun, hindi pumasok si Claire. Mula sa labas ng bintana ng condo unit ni Claire, naroon siya, nilalagnat, namumugto ang mata, barado ang ilong at masakit ang ulo. Nakahiga siya sa sofa, balot ng kumot. Wala siyang lakas, wala siyang gana. Kaya laking gulat niya nang marinig ang tunog ng doorbell. 1 beses, 2, hanggang sa may marahang katok. Pilit na bumangon si Claire kahit nahihirapan. Kinuha niya ang phone at tinignan ng intercom camera. Si Ryle. Si Ryle ang nasa labas. Kaya napasimangot siya. Ano na namang drama to? Bulong ni Claire, bago pinindot ang unlock. Pagbukas ng pinto, may dalang eco bag si Ryle. Soup, gamot, towel, at 2 bote ng energy drink. Nakatayo lang ito sa harap, basang-basa ang jacket dahil sa ulan. Ilagnat ka raw, sabi ni Becca. Hindi ka sumasagot sa tawag niya. Kaya ka pumunta, hindi naman kita pinatawag. Di mo naman kailangan sabihin na-sense ko. Napairap si Claire pero sa totoo lang, ramdam niyang lumambot ang puso niya sa simpleng gesture na yon. Kung dati lagi siyang iniiwan, ngayon may taong kusa nang pumunta kahit hindi siya humihingi ng tulong. Pasok na. Pagpasok sa loob, agad na sinimulan ni Ryle ang pagiging nurse. Inilatag ang soup sa table, inayos ang gamot at binuksan ang air purifier. Pinunasan pa niya ng bimpo ang noo ni Claire. Okay ka lang ba? Tanong ni Ryle habang nilalagay sa tapat ni Claire ang food tray. Hindi nga, may lagnat ako. Sagot ni Claire kahit masungit ang tono pero mahina naman ang boses. Doon napangiti si Ryle. I mean, emotionally, stress ka ba? Overwork? Hindi sumagot si Claire. Tumalikod dito at pinikit ang mga mata. Pilit tinatago ang kilig at pagkailang. Dahil kahit masakit ang ulo niya, klaro ang naririnig. Si Ryle, yung lalaking dating walang pakialam sa kanya, ngayon ay parang hawak ang checklist ng tamang boyfriend. Kinabukasan nagising si Claire sa aroma ng sinigang na baboy. Napabangon siya, nahilo, pero bahagyang gumaan ang pakiramdam. Pagbukas ng pinto ng kwarto, nadatnan niyang nasa kusina si Ryle. Suot pa rin ang parehong hoodie, pero disente pa rin ang itsura habang abala sa paghalo ng sabaw. Wala kang pasok? Tanong ni Claire. Work from home today, para masamahan kita. May approval na rin kay Ma'am Becca. Si Becca? Alam niya? Napapakurap na tanong ni Claire. Alam niya, nagkausap na kaming dalawa. Sinabi kong aalagaan kita hanggang sa gumaling ka. Hindi na nagsalita si Claire. Umupo na lamang sa bar stool at naghintay.
Sa katahimikan ng kondo, tanging tunog ng kumukulong sabaw at ambon sa bintana ang maririnig. Pero kahit walang salita, ang presensya ni Riley sapat para iparamdam sa kanya ang pakiramdam na matagal niyang hindi naranasan. Pagkatapos ng ilang araw, nakabalik na sa trabaho si Claire. Bumalik din sa dating routine. Pero ramdam niyang may bago sa pagitan nila ni Ryle. Isang gabi habang nasa parking lot siya ng building at naghihintay ng sundo, biglang tumigil sa harap niya ang kotse ni Ryle. Hatid na kita, gabi na. Hindi mo kailangan gawin yan, Ryle. Hindi dahil kailangan, gusto ko lang. At gusto ko lang itanong. Tumikim ito sandali at tumingin sa kanya ng seryoso. Wala na ba talaga akong chance? Tahimik si Claire. Tumingin sa kabilang direksyon. Pilit pinatatag ang sarili. Pero ramdam ni Ryle ang bahagyang pagbilis ng tibok ng puso ng babae. Patunayan mo. So may chance. Depende kung seryoso ka. Mataray na sagot ni Claire. Pero hindi maitago ang pagtingin sa lalaki. Challenge accepted. Ayaw nang itago pa ni Claire pero bumabalik ang pagmamahal niya kay Ryle dahil sa lahat ng efforts na pinapakita at ginagawa nito. At doon nagsimula ang panunuyo. Araw-araw may bagong pakulo si Ryle. May pa-latte art sa desk ni Claire na may initials nila. May sticky notes sa monitor ni Claire. Nakalagay, "Don't skip lunch again, Miss Beautiful CEO." May random flowers, Yakult at minsan Lego set. Dahil alam ni Ryle na ito ang secret stress reliever ni Claire. Para saan to? Tanong ni Claire minsan. Hawak ang sunflower. Wala lang, para maalala mong may isang taong naniniwala sa'yo. Kahit pagod ka na. Akipot ka pa, ma'am? Bulong ni Joy, habang pinagmamasdan si Claire na pasimpleng umingiti. Isang araw, naabutan ni Claire si Ryle sa lobby. May hawak itong bouquet ng blue roses. Nang makita siya agad tong lumapit. Coffee? Tanong ni Ryle. Nangingiti. Depende. May kasama bang kasunduan yan? Wala, pero kung papayag ka, gusto ko sana sabihin. Huminga siya ng malalim. Claire, hindi na ako yung lalaking pinagtatawanan ka nun. Ngayon handa na ako ipaglaban ka. Kahit ilang taon pa. Basta sabihin mo lang kung worth it pa ba ako sa'yo. Napatingin si Claire sa mga mata ni Ryle. Doon niya nakita ang katotohanan. Wala ng panloloko, wala ng laro. Ang dati niyang sakit na nararamdaman at ang taong nanakit sa kanya, andito ngayon para gamutin ang sugat na ginawa nito. Isa lang ang hihilingin ko, Ryle. Huwag mong sayangin tong pagkakataong binigay ko. Dahil hindi na ako manghihinayang na bibitaw ulit para sa taong hindi kayang humawak ng mabuti. Never again. Sagot ni Ryle at seryoso. At sa unang pagkakataon, hindi na pinigilan ni Claire ang sarili. Ngumiti siya sa harapan ng lalaki. 7 buwan. 7 buwang araw-araw sinusundo ni Ryle si Claire. Nagdadala ng breakfast tuwing umaga at nagpapakilala sa bawat kaibigan ni Claire kahit hindi pa talaga siya pinapakilala ng dalaga. 7 buwan ang panliligaw. Isang commitment para sa kanya na parang project proposal na dapat paglaanan ng panahon, ng puso at ng consistency. Pogi points ka na naman ah. Tukso ni Becca isang umagang nadatnan nila si Ryle na nasa labas ng opisina may dalang paper bag ng pastries at kape. Consistent lang. Sagot ni Ryle sabay ngiting may kumpiyansa. Napailing si Claire pero hindi may tangging may kilig siyang nararamdaman. Hindi niya man sabihin pero ramdam ni Ryle na unti-unti nang nahuhulog si Claire. Hindi sa mga bulaklak, hindi sa tsokolate kundi sa effort niya. Sa loob ng opisina naging usap-usapan na naman sila. Boss, tingin ko si Sir Ryle mapapayas na si Ma'am Claire before December. Team Ryle kami dito, mama. Si Claire tahimik, pero hindi na rin niya maitago ang ngiti tuwing pinag-uusapan si Ryle. Lalo na kapag bigla itong sumusulpot sa desk niya na may dalang pagkain. Dahil doon, unti-unti nang natitibag ang pader na itinayo ni Claire. Isang weekend, biglang niyaya ni Ryle si Claire.
Pwede ba tayo sama bukas? Hindi date. Gusto ko ipakilala ka sa magulang ko. Gusto ko tayo ipakilala bilang espesyal na tao sa buhay ko. Pwede ka naman magdala ng alibay kung gusto mo. Pwede mong sabihin na networking lang to. Umiling si Claire sabay buntong hininga. Sure, pero wag kang assuming. Kinabukasan sa bahay ni Ryle, mainit ang pagtanggap. Maayos ang pagkakaayos ng lamesa. Ramdam ni Claire na pinaghirapan ito ni Ryle at ng pamilya niya. Pati ang nanay ni Ryle. Malumanay pero prangka. Nagulat ang ama ng lalaki nang makita si Claire, pero malaki ang pasasalamat nito. Tuwang-tuwa ang pamilya ni Ryle sa kanya. Mahalagad siya ng pamilya nito. Pagbalik sa kondo, hinarap ng lalaki si Claire. 7 months na ako naliligaw, Claire. Ilang buwan pa ba bago kita matawag na girlfriend ulit? Ulit? Tanong ni Claire sa lalaki. Oo, kasi kahit noon tinatawanan kita. Kahit noon ang dami kong maling sinabi, ikaw pa rin yung gusto kong balikan. Ryle, ayoko nang pag-usapan yung nakaraan. If you wanna continue this, I want change. Gusto ko magsimula ulit. Ayoko nung pagbabalik na sinasabi mo. Anong ibig mo? Naputol ang tanong niya nang bigla siyang yakapin ni Claire. Panibagong simula. Hindi dahil gusto kong ibalik ko ano meron sa atin dati. Gusto ko ng bagong simula. Bago, tayong dalawa. At kung seryoso ka pa rin. Yes, I am serious. I really am. Sagot niya agad. E di tayo na ulit. Nanlaki ang mga mata ni Ryle, napaawang ang labi. Natawa si Claire at hinalikan nito sa pisngi. Tayo na. Sa'yo na ulit ako, Ryle. Pero once sasaktan mo ako ulit, hindi na ako babalik pa. No more another chance, ha? Tuwang-tuwa naman si Ryle. Kaya niyakap niya ng mahigpit si Claire. Nagpasalamat pa sa Diyos dahil matagal niyang hiniling ang pagkakataong ito. I love you so much, Claire. Pangako hindi na kita bibiguin. Dapat lang, no? Hindi makatulog si Ryle sa gabing yon sa sayang nararamdaman. Kinabukasan sa opisina, lahat na patingin ng sabay na pumasok ang dalawa. Wala namang announcement, pero sapat na ang simpleng hawak kamay nila para mag-ingay ang buong department. Tuwang-tuwa ang mga taong naroon. Sa loob ng opisina, ilang minuto matapos ang nakakagulantang na entrance, tahimik na nakaupo si Claire sa harap ng laptop niya nang lumapit si Ryle. Alam kong ayaw mo ng spotlight pero kung gusto mo, i-announce ko sa kanila para malaman nilang tayo na. You don't have to do that. Ang importante, tayo. Sinabi ko to sa'yo dati, pero gusto kong ulitin. Hindi ko sasayangin to second chance. Hindi ko na uulitin lahat ng kasalanan ginawa ko noon. I messed up once, Claire. Alam ko yun. Ryle, hindi ko binigay tong chance na to para lang makinig sa drama mo. I know. Kaya nga gusto kong patunayan. Hindi lang sa salita, sa actions. Every single day. Alam mo kung anong pinakaayaw ko sa mga lalaki? Yung nangangako pero hindi kayang panindigan. Then I won't promise with empty words. Pero may isang bagay akong kailangan mong marinig. Claire, hindi ako lalaking perpekto. Hindi rin ako magiging perpekto. Pero lahat gagawin ko. Dahil deserve mong mahalin ng tama. Napalunok si Claire. I've been through hell. And I dragged you with me. Pero this time, I want to be the man who brings you peace. Who shows up, who listens, who fights. Not with you, but for you. Napatingin lang si Claire sa mata ng lalaki. Wala na nga talaga doon ang dating mayabang. Tahimik na bumalik si Ryle sa upuan niya. Hindi na siya nagsalita pa. Hinayaan niyang si Claire ang mag-isip at magproseso. Pagkaraan ng ilang minuto, nagsalita si Claire. Don't mess this up, Ryle. Because if you do, alam mong wala nang chance. Then I won't mess up. Pagpatak ng 2:45 p.m., naka-jeans at flowy white blouse na si Claire. Light makeup lang. At pinili niya itali ang buhok niya sa simpleng ponytail. She didn't want to overthink this, but truth be told, kinikilig na siya.
At 3 p.m., naroon na si Claire sa lugar na sinabi ni Ryle. Hi. Bati ni Ryle sa kanya. Nakatayo na sa labas. Nakasuot ng simpleng gray pullover, black pants at may hawak na sunflower. For you. Sunflower? Hindi ako makahanap ng peonies. Pero sabi nila, sunflower symbolizes loyalty. Seems fitting. Thank you. Let's go. This time, hindi na nagdalawang isip si Claire. Hinawakan niya na ang kamay ng lalaki. Sa loob ng cafe, pumili sila ng table sa may gilid malapit sa bintana. Kitang-kita ang tanawin ng bay at ramdam ang preskong simoy ng hangin. Dito ako tumatambay dati, nung panahong wala ka. Alam ko sinubukan mong ayusin ang sarili mo. Sinusubukan pa rin hanggang ngayon. But it's easier now. Kasi may dahilan na ulit ako. Ryle. I'm still scared. Minsan, baka sinasabi mo lang yung mga bagay na yan kasi excited ka lang sa idea na bumalik na talaga ako sa'yo. Claire, hindi kita minahal dahil successful ka na ngayon. Mahal kita kasi ikaw talaga yung gusto ko mula noon. Claire, I will never raise my voice again. I will always listen to you. Ryle, I'm not perfect. Me too. I'm not perfect gaya na sinabi ko. Pero araw-araw kong pagsisisihan yung panahong sinaktan kita. I will do better. Pagkatapos nila magkape, naglakad sila sa baywalk. Dahan-dahan lang ang hakbang, habang ang araw ay unti-unti nang lumulubog sa likod ng dagat. Nagkwentuhan pa sila at nagkatawanan. After a few beats, tumigil sa paglalakad si Ryle. Ba't ka huminto? Claire, may tatanong ako. At hihilingin. Ano naman yun? A kiss? Biglang tumibok ng mabilis ang puso ni Claire. Namilog ang kanyang mga mata. Halatang hindi niya inaasahan yun. Wala akong ibig sabihin kundi respeto. Pero gusto ko mahalikan ka. I want to feel it. Nanahimik lang si Claire. Pero nang maglakad si Ryle palapit, dahan-dahan hindi siya umatras. Tumigil lang si Ryle nang ilang pulgada na ang pagitan nila. If you don't want to, I understand. Lumambot ang paningin ni Claire sa lalaki. I want to, but I'm scared. Hinawakan niya ang pisngi ng babae. Then let me kiss away the fear. And with that, dahan-dahang yumuko si Ryle. Mabagal, medyo hesitant. Binibigyan siya ng oras kung aatras siya. Pero hindi gumalaw si Claire. Hanggang sa magtagpo ang kanilang labi. When they finally pulled away, pareho na silang naghahabol ng hininga. Okay ka lang? Tanong ni Ryle. Hinawakan ng ilang strand ng buhok niya palayo sa kanyang muka. Okay lang ako. Sobrang okay. They stood there for a while, letting the sun dip beyond the horizon. A second chance had been given, and this time, they were holding on. 2 taon na ang nakalipas mula nang lumuhod si Ryle at inalok ng singsing si Claire. Ngunit hindi lang singsing ang kanyang ipinangako kundi panghabang buhay na pagsasama. At ngayon, sa parehong lugar kung saan sila unang naglakad sa dalampasigan bilang magkasintahan, naroon silang muli. Ngunit mas marami na ngayong saksi. Ang kanilang pamilya, mga kaibigan, at ang malawak na karagatan na tila sumasabay sa tibok ng kanilang puso. Ang araw ay paunti-unting lumulubog. Ang langit ay naging halo ng kahel, ginto at rosas, at ang hangin ay malamig. Sa ilalim ng puting canopy na pinalamutian ng bulaklak at pinong kortina, naroon si Ryle, nakasuot ng simpleng beige na linen suit. Nakangiti habang pinagmamasdan si Claire na papalapit. Naka-sundress na kulay ivory. Hindi gaanong naka-makeup pero napakaganda sa paningin ni Ryle. Parang kailan lang, di ba? Bulong ni Ryle nang magtagpo ang kanilang mga mata. Parang kahapon lang din, inis na inis ako sa'yo. Dahil nag-iwan ka ng tinapay sa microwave na nasunog.
Sagot ni Claire na napapailing ngunit nakangiti. Tumawa ang mga taong naroon. Sa harap ng lahat, hinawakan ni Ryle ang kamay ni Claire at ngumiti ng buong buo. At doon sila nangako sa isa't isa. Isang pangakong habang buhay na kailanman hindi matitibag. Pagkatapos ng seremonya, sabay-sabay silang nagkasiyahan at naglaro sa tabing dagat. May bonfire sa gabi, may gitara, may mga lumang alaala at bagong plano. Alam mo, kung babalikan ko yung version ng sarili kong sumuko nung wala ka, gusto ko siyang sabihan ng, buti na lang pinili mong bumalik. Kung babalikan ko rin yung version ko na natatakot muli magmahal, sasabihin ko sa kanya, huwag matakot kasi sa dulo, si Ryle din na magiging tahanan mo. Tahimik silang naghawak kamay habang pinagmamasta ng payapang alon. At sa dulo ng bawat alon sa may pangpang, sa dulo ng bawat tampo, merong pag-unawa. At sa dulo ng bawat kwento, kung totoo ang pag-ibig, lagit-laging may bagong simula. At para kina Ryle at Claire, ang simula ay ito, nakaharap sa kanila. Isang matagumpay na kasal, kaakibat ng pinapangarap na matagumpay na pagsasama. At doon, buong buo, alam ni Claire, na sa bandang huli, kayang-kaya niyang magpatawad dahil nagawa niya yon kay Ryle na ngayon ay asawa niya na. The end. It's shoutout time! Shoutout kina Leonila Perea, Julie Crystal, Maria Rica Catherine Ardamoy, Josephine Gonida, Lalani Tagamulila, Edna Espinosa, Eileen Reynoso, Aida Vibar, Cleo Kawaling, at Susan Morillo. Maraming salamat po sa inyong lahat.